Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, masaya nating sinisimulan ang mga simbang gabi at kasama ng mahal na Birheng Maria na siyam na buwang dinala sa kanyang sinapupunan si Jesus. Siyam na gabi rin tayong magtitipon, mananalangin, magsisimba upang maghintay, maghanda at manabik sa pagdating ng ating tagapagligtas. Sa ating pagsisimbang gabi ngayong panahon ng pandemya, isama natin sa ating mga panalangin, sa ating mga pagsasakripisyo, ang kahilingan na nawa ay pagkalooban na ng Panginoon ng wakas ang pandemyang ating pinagdaraanan. Pagkalooban nawa niya tayo ng kagalingan at ng kaligtasan. Sa pasimula ng ating pagdiriwang, ihanda natin ang ating mga sarili na tanggapin si Jesus. Pakumbaba nating pagsisihan ng ating maraming kasalanan at ipagkatiwala natin ang ating mga sarili sa habag, awa at pagmamahal ng Panginoon. Panginoong Jesus, Ikaw ay dakilang Diyos at prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ay anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang salitang nagkatawang tao at ang luwalhati ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarasal, sinasamba ka dahil sa dakilang mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, Bukong anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na nalugod sa ngalan ng Ama. Kaawaan ka sa amin, Ikaw ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, Amen, Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías.
Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di na magluluwat. Ito ay darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Mapalad ang taong gumagawa nito, ang anak ng taong ang tuntuni ito. Ginaganap niya ang marapat gawin sa araw ng pamamahinga. Sa gawang masama, ang kanyang sarili iniiwas. Di dapat sabihin ng isang dayuhang nakipagkaisa sa bayan ng Diyos na siya'y hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan, buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga, at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, ang aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ipinangako pa ng Panginoon sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkatapon na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami kahabagan, kami Panginooy iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Nag-aning mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ng poon, Diyos namin. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Halina't kami dalawin, kapayapaan mo'y dalhin, upang umiral sa amin. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan
at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao, sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap, yan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Mga minamahal na kapatid, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil sa kabila ng pinagdaraanan nating krisis, ay naririto tayo ngayon at sinisimulan ang simbang gabi. Ni minsan siguro sa ating pangarap, hindi natin naisip na darating sa atin ang panahong ganito. Hindi natin naisip na posible pala na magdiriwang tayo ng mga simbang gabi na hindi katulad doon. Siksikan sa mga simbahan, halos tabi-tabi na tayong lahat, no? Halos magkapalitan na ang mga mukha natin sa dami ng tao. Pero ngayon, ito ang sitwasyon natin. At bagamat alam natin na may banta pa rin ng pagkalat ng virus, naririto tayo dahil alam natin, kailangan natin ang Panginoon. May mga nagsasabi nga na delikado magsimbang gabi. Pero siguro mas dapat nating sabihin, mas kailangan nating magsimbang gabi. Mas kailangan nating manalangin, magsakripisyo. Mas kailangan nating hilingin ang biyaya ng Diyos. Kaya salamat sa Diyos na kahit na nasa gitna tayo ng pandemya, narito tayong lahat. Nagpapahayag ng ating panalangin, pananampalataya at pag-asa sa Panginoon. Mga minamahal na kapatid, hindi ba kayo nagtataka na kapag papalapit ng papalapit ang Pasko, ay padami ng padami ang liwanag sa ating kapaligiran? Dito lamang po sa Manila Cathedral, maliwanag na naman yung normal na ilaw dito sa loob at kahit na sa labas. Kahit sa mga normal na panahon, kapag paggabi na at sinindihan na ang ilaw sa labas, maraming tao dyan sa Plaza Roma na nagpapapicture doon sa liwanag na nagpapaganda sa simbahan. Pero kapag Pasko, bagamat sapat na ang liwanag, dadagdagan pa natin ng napakarami pang liwanag, mga parol, mga Christmas lights. Habang papalapit ng papalapit ang Pasko, pinapaliwanag natin ang ating kapaligiran. Bakit kaya? Una at pinakamahalagang dahilan ay dahil ang Pasko ay pagdiriwang ng pagsilang ni Jesus na siyang liwanag ng sanlibutan. Si Jesus na siyang tatalo sa kadiliman ng kasamaan at kamatayan. Kaya ang Pasko ay panahon ng liwanag. Pero mayroon pang isang dahilan. Ang liwanag na nakikita natin sa kapaligiran kapag Kapaskuhan ay nagpapaalala sa atin na ang bawat isa sa atin tinatawag din na maging liwanag. Tayo, katulad ni Jesus, at dahil sa liwanag na dinala ni Jesus, ang bawat isa sa atin magbigay din sana ng liwanag sa gitna ng kadiliman ng ating mundo.
Sa atin pong ebanghelyo ngayong unang simbang gabi, isinalarawan ni Jesus si Juan Bautista bilang isang maningas na ilaw na nagliliwanag noon. Si Juan Bautista ay maningas na ilaw sapagkat siya ang nag-anyaya sa mga tao na ihanda ang daraanan ng manunubos sa pamamagitan ng paghingi ng kapatawaran sa kanilang kasalanan. Sa madilim na buhay ng mga tao dahil sa kasalanan, si Juan Bautista ay liwanag na nag-aanyaya. Ito ang tuwid na daan. Ito ang tamang landas. Dito tayo tatahak patungo kay Jesus na ating tagapagligtas. Si Juan Bautista, maningas na ilaw. Mga minamahal na kapatid, katulad ni Juan Bautista, tayo rin inaanyayahang magliwanag, maging maningas na ilaw sa gitna ng kadiliman ng ating mundo. At kung titingnan po ninyo ang ating kapaligiran, ang ating lipunan, ang ating mundo, napakaraming kadiliman ang nangyayari. Madilim dahil sa pandemic. Maraming tao ang nabubuhay sa kadiliman dahil maraming nagkakasakit, maraming naghihirap, maraming nawalan ng trabaho, maraming nabawasan ng sweldo, maraming nagdadalamhati dahil namatayan ng mahal sa buhay. Ang buhay nila nababalot ng dilim. Pwede kayang dalhan natin sila ng liwanag, liwanag ng pag-asa, liwanag ng lakas ng loob. Sa ating lipunan, napakarami ring kadiliman. Kadiliman na dulot ng kawalan ng katarungan. Kadiliman dahil marami ang inaapi at pinagsasamantalahan. Kadiliman dahil marami ang hindi nakatatanggap ng nararapat sa kanila. Kadiliman sa lipunan dahil parang hindi patas ang tingin sa lahat. Parang napapaboran lamang kapag ikaw ay mayaman at makapangyarihan. Pero kapag wala kang kapangyarihan at kayamanan, napag-iiwanan ka sa lipunan. Maaari bang tayo'y magdala ng liwanag sa pamamagitan ng pamumuhay ng makatarungan at matuwid? Sabi ni Propeta Isaías sa ating unang pagbasa ngayon, ito ang sinasabi ng Diyos sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gawin. Sa katarungan at laging matuwid ang dapat nating pamumuhay. Ito ang magbibigay ng liwanag sa lipunan. Madilim kahit sa ating kanya-kanyang mga tahanan at pamilya. Dumidilim dahil sa samaan ng loob, dahil sa hinanakit sa isa't isa. Dumidilim dahil kahit nasa isang bubong, hindi nag-uusap, hindi nagpapansinan. Dumidilim ang mga pamilya dahil sa pagkakawatak-watak. Maaari kayang magdala tayo ng liwanag sa ating pamilya. Liwanag ng pagkakasundo, pagpapasensya at pag-unawa sa isa't isa, pagpapatawaran at pagmamahalan. Madilim ang ating mundo dahil tila baga namamayani ang kasalanan at kasamaan. Maaari bang magdala tayo ng liwanag ng mabubuting gawa, ng mabuting pamumuhay? Dumidilim ang mundo dahil maraming kasinungalingan. Maaari kayang magdala tayo ng liwanag ng katotohanan. Huwag magsisinungaling.
Huwag magkakalat ng hindi totoo. Magliwanag dahil sa katotohanan. Mga minamahal na kapatid, ano ang nagpapadilim sa iyong buhay ngayong panahong ito? At paano mo dadalhan yan ng liwanag na nanggagaling kay Kristo? Alam niyo mga minamahal na kapatid, hindi naman mahirap magdala ng liwanag. Hindi naman nakakapagod na maging liwanag sa gitna ng kadiliman. Hindi naman magastos na magbigay ng liwanag sa mga taong nababalot ng dilim ang buhay. Simple lang. Minsan yung simpleng ngiti na paliliwanag ang buhay ng isang taong malungkot. Minsan yung simpleng affirmation, yung sabihin mo lang sa isang taong, kaya mo yan, huwag kang mawala ng pag-asa. Yung mga salitang yan, nagpapabago na sa mood ng isang taong nawawala na ng pag-asa. Minsan yung simpleng assurance lang na sasabihin mong, tutulungan kita, tayong dalawa ang haharap sa problemang yan. Minsan yun lang mga salitang yun, sapat na para lumiwanag din ang buhay ng iba. Hindi nakakapagod, hindi mahirap, at hindi magastos ang magdala ng liwanag. Kaya huwag nating ipagkait ang mga simpleng bagay na ito. Ngiti, affirmation, assurance. Huwag nating ipagdamot ito sa isa't isa. Lalong-lalo na sa panahon ngayon na kailangan natin ng maraming liwanag sa gitna ng dilim ng ating mundo. At pakiusap, mga minamahal na kapatid, kung hindi ka makapagdadala ng liwanag, huwag ka nang dumagdag sa kadiliman. Kung hindi natin kayang magbigay ng affirmation, dahil lahat na lamang ng lumalabas sa aking bibig ay yung hindi maganda sa mundo at sa aking kapwa, tumahimik na lang. Kung hindi ka makangingiti, dahil sasabihin mo, talaga namang nakasimangot na yung mukha ko, hindi ko kaya ngumiti, takpan mo na lang ng mask ang mukha mo. Kung hindi mo kayang magbigay ng assurance, ng pag-asa sa kapwa, at makapagbibigay ka palalo ng dahilan para sila'y mawalan ng pag-asa, huwag ka na lang dumagdag sa pabigat ng kanilang mabigat ng buhay. Kung hindi tayo makapagdala ng liwanag, huwag na lamang tayong dumagdag pa sa kadiliman. Mga minamahal na kapatid, 9 na gabi tayong magsisimba, yung iba sa madaling araw, madilim din naman. Ginagawa natin ang mga misang ito sa gabi para lalong tumingkad ang liwanag. Pumunta po kayo dito sa Manila Cathedral ng umaga, hindi nyo ma-appreciate ang mga dekorasyong yan. Gumaganda ang mga liwanag sa kapaligiran kapag madilim. Siguro, dapat hindi natin katakutan ang dilim. Dahil sa gitna ng dilim, doon natin mas makikita ang liwanag. At sa gitna ng kadiliman na pinagdaraanan ng mundo, ng lipunan, ng pamilya, sana makita natin ang bawat isa sa atin nagliliwanag. Tayo ang nagdadala ng liwanag na nagpapaliwanag sa madilim na gabi. Mga minamahal na kapatid, paliwanagin natin ang ating kapaligiran, hindi dahil dadagdagan natin ang mga ilaw, Christmas lights at mga parol. Paliwanagin natin ang ating madilim na kapaligiran dahil ang bawat isa sa atin ay liwanag. Magliwanag ka dahil ang liwanag na dala mo ay ang tunay na liwanag na si Jesus.
Magsitayo po ang lahat. Dumating si Juan Bautista upang magpatotoo sa liwanag. Habang naghahanda tayo para sa pagdating ng liwanag, hilingin natin sa Ama na dinggin ang ating mga panalangin. Sa bawat kahilingan ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang bawat kasapi ng simbahan sa lupa, naway magtanod sa tuwina at maging laging handa sa pagdating ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway magpalaya ng mga taong nahatulan ng di makatarungang kaparusahan at pagkabilanggo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Juan Bautista, tayo naway maging karapat-dapat at kapanipaniwalang saksi ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may dinaramdam na mabigat na pasanin sa buhay, lalo na ang mga nalulumbay at may sakit, naway makaranas ng kagalakan ng Adbyento. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao na ay makatagpo nawa ng kagalakan ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ilahad sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ipagdasal din natin ang mga taong nangangailangan ng ating panalangin, gayon din ang mga intensyon sa misang ito. Ama naming makapangyarihan, walang hanggan ng iyong habag. Binubusog mo ng mabubuting bagay ang mga nagugutom. Turuan mo kaming maglaan ng aming sarili sa iyong landas ng liwanag at buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Isang gabing tahimik, payapat madilim, nabalot ng liwanag, hudyat ng pagdating. Ikaw ay isinilang, nagkatawang tao. Manahan ka sa amin, naghari sa mundo. Sa sabsaban ikaw ay isinilang, simula ng ganap na pag-alay. Alay namin, aming puso umiibig. Sa sabsaban, sa iyo'y bigay. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ng maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana usana sa kaitaasan, usana usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana usana sa kaitaasan, usana usana sa kaitaasan, usana usana sa kaitaasan, usana usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag
Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't paghindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Taglayang pusong nananabik sa pagdating ng manunubos, sama-sama tayo ngayong tumawag sa ating Ama sa langit. Iadya mo kami sa lahat ng masama, Panginoon. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Iligtas mo kami sa maraming tukso at kasalanan. Ilayo sa lahat ng panganib at kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito sa Jesus ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, napakapalad nating tatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga minamahal na kapatid, ang katawan ni Kristo, Amen. para po sa ating mga kapatid na nasa labas, huwag na po kayong umalis sa inyong kinatatayuan. Ang ating pong mga lay ministers of Holy Communion ang siyang lalapit sa inyo para magbigay ng komunyon. Hindi na po kailangang gumawa ng pila, manatili po tayo sa ating mga pwesto at ang mga ministers of communion po ang lalapit sa atin. Maraming salamat po.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan din ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagdalo sa ating unang simbang gabi. Salamat din po sa lahat ng kasama natin na nasa likod, na nakatayo at nasa labas. Salamat po sa inyong pagsasakripisyo at sa inyong pasensya sa pagkikiisa sa ating pagdiriwang. At salamat din po sa mga kasama natin ngayon online, sumusubaybay sa ating live streaming. Sana po ay hindi ningas kugon ang ating pagsisimbang gabi. Nagsimula po tayo ng unang gabi, kompletohin natin ang 9 na simbang gabi. Samahan natin ang mahal na Birheng Maria na 9 na buwang nagdala kay Jesus sa kanyang sinapupunan. Kaya sana po ay magkasama-sama tayo sa pagdiriwang ng mga simbang gabi upang tayo'y tunay na maging handa sa pagsilang ni Jesus. Muli po sa inyong lahat, maraming salamat. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. Yumuko kayo at hingin ng pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa Birhen, mahal na Birhen, ay naghatid sa daigdig ng katubusan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa, kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo tayo sa pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos.